Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, dating Pangulong Duterte, Senator Bongo kinasuhan ng plunder ni dating Senador Antonio Trillanes. Inflation rate o paggalaw ng presyo ng mga bilihin sa bansa bumagal sa 3.7% nitong Hunyo. Gilas Pilipinas aabante sa semis ng FIBA Olympic Qualifier. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Sinampahan ng kasong plunder ni dating Senador Antonio Trillanes IV, sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bongo. Personal na nagtungo si Trillanes sa Department of Justice o DOJ ngayong araw upang ireklamo ang dalawa kaugnay ng aniyay maanumalyang paggawad ng 184 government projects sa mga kumpanyang pagmamay-ari ng tatay ni Senator Go na si Desiderio Lim Go at kapatid na si Alfredo Armero Go. Base ang complaint sa report ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ na nagsisiwalat sa CLTG Builders at Alfrego Builders and Supply bilang top winners ng award sa Davao Region mula 2007 kung kailan mayor si Duterte ng Davao City hanggang 2018 kung kailan nakaupo na ito bilang presidente. Nagkakahalaga ng hindi bababa sa 6.6 billion pesos ang mga nai-award na government projects ayon sa reklamo ni Trillanes. Bumagal ang inflation ng paggalaw ng presyo ng mga bilihin sa bansa sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain. Saad ng Philippine Statistics Authority o PSA ngayong araw. Ayon sa ahensya, nasa 3.7% ang inflation rate noong Hunyo, mas mababa kumpara sa 3.9% noong Mayo. Sa gitna ito ng pagbagal ng pagtaas sa presyo ng kuryente, langis, tubig, pabahay at transportasyon. Ayon kay Undersecretary at National Statistician Dennis Mapa, mas mataas ang annual increase sa presyo ng pagkain at non-alcoholic beverages. Mula 5.8% noong Mayo ay naging 6.1% nitong Hunyo. Pasok pa rin ang inflation rate ng June sa 3.4 to 4.2 na forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP at sa government target range na 2 to 4%. Aabante sa semifinals ng FIBA Olympic Qualifying Tournament ang Gilas Pilipinas sa kabila ng pagkatalo nito kontra Georgia sa score na 96-94 kagabi sa Arena Riga sa Latvia. Sa kabila kasi ng pagkapanalo ng Georgia, bigo naman itong matambakan ng 19 points pataas ang Pilipinas na kinakailangan para sila ang makausad sa next round base sa quotient system ng FIBA. Sa unang dalawang quarter, naging pahirapan sa world number 37 na Gilas na madikitan ng score ng world number 23 na Georgia na umabot pa sa 20 points ang lamang. Ngunit hindi nagpatinag ang Gilas at nagawang maitabla ang laban sa third quarter sa score na 67-67. Pagpasok ng fourth quarter, lalo pang naging mainit ang laro. Subalit ayaw magpaawat ng kalaban at tinapos ang game sa score ng may lamang na 2 points. Pinangunahan ni Justin Brownlee ang Philippine team na nakapagtala ng 28 points, 8 assists, 7 rebounds at 1 steal. Talo man ng Gilas, si Brownlee pa rin ang itinanghal na best player of the game. Sunod na makakaharap ng Gilas ang world number 12 na Brazil bukas July 6, alas 8:30 ng gabi, oras sa Pilipinas. Para sa Kidlat News Update, Renz Lenon, mag-uula. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.